discuss natin. Answer is no. Kasi ang efficiency naging greater than sa Carnot, which is impossible. Kasi ang Carnot yung pinakamataas. Ngayon, pasok tayo sa mga cycles. Ngayon, summarize na lang natin. So, pag sinabing Otto cycle, so first cycle na na-discuss that is Carnot. Okay? Ang mga processes involved, ST, sit, ST, 2 isentropic, 2 constant temperature. Second, the possible lumabas na cycle, basic cycle is Otto cycle. Okay, so Otto cycle. So, ang gumawa nito is si Rudolf, okay, Otto. Okay? Si Nicholas Otto, gumawa nito. And then, ang pasok dito is SP. Okay, so makikita nating processes involved is 2 isentropic, 2 constant volume. Ngayon, para makapag-solve tayo ng Otto cycle, the best way to solve this is tandaan na lang natin itong diagram na to. PV diagram. Pag alam mo yung PV diagram ng Otto cycle, mas madaling mag-memorize or mag-recall ng formula. So, PV diagram lang sa. So, PV diagram. Ang sabi, 2 constant volume. Constant volume, ito yung volume side natin. So, para magkaroon ng constant volume, vertical line. Constant volume yan. Constant volume, constant volume. Okay? Ang entropy diagram natin, pag PV, curve yun. So, i-connect mo lang siya kung naka-curve. Okay? Para ma-plot lang natin. So, ang drawing natin, ito na yung Otto cycle. So, this is 1, 2, 3, 4. Ganun lang. So, this is constant volume, V1 equals V4. Constant volume, V2 equals V3. Isentropic, pag sinabing isentropic, that is PV raised to K equals to C. Ito is isentropic then, PV raised to K equals to C. So, pag pinangalanan natin, sir, madali lang. Tingnan na, this is point 1 or state 1. Anong nangyari? From state 1 napunta sa state 2, from malaking volume, lumiit. Ibig sabihin, compression. Anong process? Isentropic kasi PV raised to K. So, isentropic compression. Pag sabing isentropic, no heat transfer. So, walang transfer ng heat, walang transfer ng heat dito. So, ang pasok ng init, dito lang. Ang labas ng init, dito lang. So, eto, heat addition, QA. Okay? Eto, heat rejection, or Q out. Q out. Or Q rejection, Q out. Okay, so isometric heat addition, kasi anong process ba yung 2 to 3? Constant volume. Pag constant volume, isometric. So, ang pangalan niya, isometric heat addition. Okay? So, pag kabisado mo yung drawing, na-visualize mo yung drawing, lalabas yung mga names nito. Ngayon, sir, paano naman yung mga formula? Okay, so, paano yung mga tatandaan nating formula? First is efficiency. Hindi nagbago yung formula ng efficiency. Ano yung formula ng efficiency? Output over input. Ang output is yung useful work net. Ang input is QA. Same din yung energy analysis nito, parang Carnot cycle lang. So, lalabas, kung Carnot cycle, sir, pasok dito yung init, lalabas si work. Walang 100% conversion, so meron dito QR. So, same principle. Kung paano natin na-derive yung Carnot, ganun pa din yung lalabas. Kasi energy in, energy out ito parehas. So ano yung work net natin? Work net is, by observation, energy in, energy out, QA minus QR. Pag substitute ko dito, 1 minus QR over QA pag simplify. Diba? Same formula. Isa ano lang bago? Ang bago lang dito is how to calculate QA and QR. Analyze QA. Okay? This is heat. Heat na pumasok. Anong process pa pumasok? Anong process pumasok yung init? Constant volume. Ibig sabihin yung heat natin, pang constant volume. So therefore, mCV delta T. Okay? Yung delta T natin, observe nyo na lang. Hindi naman kailangan i-memorize yung subscript. Ano mas mainit? T3, T2. Observe natin, ano mas mainit? T3, T2. Sir, mas mainit to. So, ibig sabihin, this is T3 minus T2. Next, sir, paano naman yung QR? O, saan pumasok yung heat at constant volume? So, anong process natin? mCV
delta T. So ano mas mainit? T4, T1. T4 cells. Kung saan lumabas yung formula? Formula. Okay. Kung mapapansin niyo yung mga formula natin, tinitingnan ko lang dito. Kasi ito yung magiging guide. Pag meron ka ng PV diagram, magiging guide na. Ay sir, ano yung mga possible question? Efficiency, QA, QR. Okay. Pwede rin work net. Ang work net that is QA minus QR. Or, possible formula, kung hindi given si QA, hindi given si QR, pwede naman sa work net is Pmet times VD. Pwede rin yan. Work net din. Okay. This is the mean effective pressure times volume displaced. Pag sinabing volume displaced, kaya yung volume na ginalaw ng piston. Kasi ito yung piston natin, gumaganito yan. Okay? So yung volume displaced, para hindi nakakalito, ang tingnan mo lang is okay, Vmax minus Vmin. Yun lang yung volume displaced. So depende yun sa numbering. Huwag mo lagyan ng numbers or subscript kasi nakakalito yun. Basta ang concept natin, maximum minus minimum. For these instances, okay, ano yung maximum volume? V1. Ano yung minimum volume? V2. Ibig sabihin, ang volume displaced natin, V1 minus V2. Or, pwede rin, V4 minus V3. Kasi equal volume na. Okay. So, we have VD, QA, QR, work net. And lastly, pag auto cycle kasi, meron tayong tinatawag na mga ratio. Okay. Ang isang ratio tatandaan natin is yung compression ratio. Okay. Yung compression ratio na yan, ang symbolism natin dito or nomenclature is RK. Okay, ratio lang ito, madaling tandaan, ratio. So, ang compression ratio lang yan ng volume. Okay. Ito lang yung palatandaan. Lahat ng ratio natin, greater than 1. Okay. So, saan nangyari yung compression? Sir, nangyari ang compression sa 1 to 2. Tama? Ano mas malaking volume? V1, V2. V1, sir. So, ibig sabihin, ano yung numerator? Ano yung numerator natin? V1. So, V1 over. Or, kung ayaw mo V1, V2, pwede rin ano yan? V4 over V3. Bakit? Kasi nga, constant volume. So, ayan yan. And then, kung i-visualize ko ito yung V1, ito yung V2, yan yung VD. Ito yung volume displaced, yung ginalaw ng piston. Ito naman yung tinatawag na clearance volume. Okay. Ang clearance volume, nakukuha yan, ang VC, nakukuha yan sa percentage clearance times volume displaced. Okay. Ito given naman to, don't worry. Kung meron ka ng volume displaced, multiply mo sa clearance volume or percentage clearance, makuha mo yung clearance. So yan lang yung basic na dapat tandaan sa auto cycle. Sir, ano yung bago? Halos walang bago. Luma na to. MCB delta T. Luma na to. Luma na to. Luma rin to. So ito somehow, medyo bago. Compression ratio. Pero isa lang to. Ngayon meron tayong mga techniques. Okay? Pag meron kang RK, automatic meron kang C. Kasi meron silang relationship. Or vice versa. Pag meron kang C, percent clearance, meron ka ring RK. So isang formula yung nagre-relate sa dalawang yan. So please memorize. Lagi itong nagagamit. Ano yun sir? Percentage clearance is equivalent sa 1 over RK minus 1. Ito yung relationship ng dalawa. Nadi-derive yan pero somehow difficult. So huwag na natin i-derive. So pakipamiliarize na lang. Okay? Madalas yung magamit. So kung alam na natin yan, we can solve any problem sa auto cycle. So pakikopya muna, sinamarize ko na lang para pag titignan nyo yung notes nyo, yan yung mga mahalagang formula. Kung meron kayong kopya ng handouts natin, checkan nyo yung mga sinulat ko kasi hindi nagagamit. Discuss na natin yung diesel. Diretso na natin diesel. Pakikopya muna and diesel na kagad para dire-diretso na rin. Purahin ko lang yung part na to, yung drawing.
mo lang to. Try muna natin lahat. Sir, paano pag magsusolve kami ng diesel cycle? Natandaan mo sa diesel cycle is yung processes. Ang meron sa diesel cycle, okay, is, papalitan mo lang to. Ang auto, SB, ang diesel, SP. Diesel cycle na yun. Okay? Ang auto cycle, this is also known as gasoline cycle. So pag may nakita kang word na gasoline, auto rin. Okay? Or pag mayroon ka nakitang term na spark ignition, okay? Spark ignition cycle is also auto cycle. Samantalang yung diesel cycle, okay? Compression ignition cycle naman ito. So sir, since ang formula natin or processes involved is SPSB, pag drawing natin sa PB diagram, okay, PB diagram, paggawan mo ng constant pressure, gawin mo ng constant volume. Ang constant volume, vertical line. Ang constant pressure, since this is pressure, horizontal line. Tama? Yung dalawang isentropic, i-connect mo lang. So, ganyan yung drawing ng diesel cycle. So, same pa rin yung numbering natin. 1, 2, 3, 4. Pag nakuha mo na to, drawing mo na yan, lalabas na ulit lahat ng formula. Okay? Isentropic to. Isentropic compression. Kasi from V1 magiging V2. Ang process nito is isentropic. Diba? Dito papasok yung heat. Dito lalabas yung heat. This is QA. This is QR. Analyze. Saan pumasok yung heat? Anong process? Constant pressure. So, anong formula dito? Anong formula dito? Constant pressure, sir. M, Cp, delta T. So, ang temperature natin, ganun pa rin. T3 minus T2. Adjust lang tayo. Saan lumabas yung init? Constant volume. So, anong formula dito? M, Cv, delta T. So, ano mas mainit? Ano sa'yo? T4, T1. T4, sir. So, T4 minus T1. Ang VD natin, same principle. Vmax minus Vmin. So, ano yung maximum volume? Ano yung maximum volume dyan? Maximum volume, sir, is V1. Tama? Minus, ano yung minimum volume? V2. Or, pwede ring V4 minus V2 pa din. Kasi magkaiba na yung V2 sa V3 eh. So, puro V2 lang yung minimum. Tama? RK. Ano yung RK natin? Ratio yan ng volume. Tama? Ratio ng volume. So, dapat greater than 1. Saan ba yung compression? 1 to 2. So, ano to? V1 over V2. Or, pwede rin V4 over V2. Kung saan lumabas yung mga formula? Basta tandaan mo, auto, SBSB, diesel, SPSB. Pa-drawing mo lang to, marami ka ng guide. Okay? Efficiency, hindi naman nagbago. Work net over QA, hindi naman nagbabago yan dyan. 1 minus Q, RQA, hindi nagbago. Okay? Work net, still the same. Ganito pa rin, Pmet times PD. Ganito pa rin drawing yan. Iba lang yung process. So, yung QA minus QR pa rin to. Okay. And then clearance volume the same. So pare-parehas lang sila. Saan lang sila nagbago? Sa QA. Ngayon, pag naging diesel cycle, meron tayo tinatawag na cut-off ratio. Nadagdagan lang. Cut-off ratio. So lagay ko dito cut-off. Cut-off ratio. Okay? Ang cut-off ratio, kung ang compression ratio, this is compression eh. Ito yung compression ratio na tinatawag. So, i-ratio mo lang to. Always greater than 1, ibig sabihin, V1 over V2. Pag cut-off ratio naman, that is RC. Okay? Ang cut-off ratio, tandaan mo, prating ito. This is the cut-off ratio. So, yung mag-ratio tayo ulit. Okay, volume sa volume. Ano mas malaki? V3, V2.
Kasi dapat greater than 1 to. Ano mas malaki? Sir, ito yung V3, ito yung V2, mas malaki yung V3. So, V3 over V2. So, yan yung cut-off. So, kung yan yung alam natin sa auto diesel, I tell you, makakapag-solve tayo. At mas-solve natin yung mga problems regarding sa auto and diesel. Kailangan na familiarization muna ng mga formula. Okay, so familiar tayo sa mga formula, sir. Now we can solve. Okay. Yung mga nakasulat dyan, sinamarize na lang natin para mas madali tandaan. Okay. Konti lang talaga siya. Analyze natin ito. Puray ko lang yung part na ito. Number 41. Okay. For an auto cycle, heat is added at auto cycle. Saan pumasok yung init? Constant volume. Kasi dun sa diagram natin, sir, kitang-kita. Tama? So, kitang-kita, constant volume. So, 1.10 sa board exam. Hindi mo naman kailangan mag-compute eh. Kailangan mo mag-analyze pag maganyan yung tanong. So, a constant volume of heat addition. Malinaw yun. Number 42, so this is constant volume. Okay. 42. What is the thermal efficiency of an auto cycle? So we have auto cycles here. The heat transfer to the air during heat addition is 600 kJ per kilogram. Heat addition, that is QA. 600 kJ per kilogram. And heat rejected is 250. So QR, 250. Kilojoule per kilogram. Question is efficiency. So, ano yung working equation natin? So, depende sa given, sir. Since given QA, QR, gamitin na natin 1 minus QR over QA. Derive na natin yan, sir. Naisip ko to. Okay? So, direct sum. 1 minus 250 over 600. We now have the efficiency equivalent sa 58.30. Next, number 43. Lagay ko muna yung given. Sir, the compression ratio of an ideal auto cycle is 6. Compression ratio, so that is RK, 6. We have auto cycle. Auto cycle. Okay. Compute the thermal efficiency. Ay, sir, biglang nagtanong na efficiency sa given. RK. Ngayon sir, magkakaproblema tayo kapag meron din natin alam yung mga derived formula. Bakit? Kasi ang efficiency sir, work net over QA. And then pwede rin 1 minus QR over QA. Ang problem sir, hindi naman given yung mga yan. Ang given lang, RK. So ngayon, sa thermodynamics, dito sa mga cycle, meron tayong mga shortcut formula or derived formula to get the efficiency. So pakita ko na, pakita natin parehas. Meron tayo para sa auto na shortcut, meron tayo para sa diesel. Okay? Ang shortcut sa auto cycle, ganito lang kasimple. Efficiency is equivalent sa 1 minus 1 over A. Yan yung shortcut natin. Ang diesel naman, efficiency is 1 minus B over A. So yan yung mga formula. Okay? So ang kailangan lang dito sir, familiar tayo, what is A and then what is B. Okay? Parehas lang yan. So, derive ko muna. Yung A tsaka A dito, parehas lang. Sir, what is A? Ang A is RK, K minus 1. A is RK, K
K minus 1. Sir, how about B? Ang B naman, basta alam mo si A, may idea ka na rin kay B kasi halos magkamukha lang. Okay? Sir, paano yun? Ito yung B natin. Gawa ka fraction line, gawin mo tong C. So, magiging RC, K, baba mo yung negative 1, baba mo yung K, kopyahin mo yung natira. So, yan naman yung B. Okay, nasa pagpo-practice lang ng pagsusulat. Okay? Kailangan natin matandaan yung mga derived formula na to. Kasi without this, hindi natin masasolve yung mga ganyang tanong. Okay? Pag isa lang given. Itin ko. So, ang tandaan lang si A. Pag meron ka ng A, somehow matatandaan mo na si B. Ano si A ulit? Okay, RK, K minus 1. Okay. Ano si B? Gawa fraction line, gawing C. Okay, baba si 1, ibaba si K, kopyahin nyo natira. Lalabas mo. Practice nyo lang natin. Ngayon sir, since alam ko yung derived formula, makakapag-adjust ako sir. Efficiency auto, ito lang yun. Natutuwa lang, direct sub nga lang eh. So kailangan lang sir, alam ko itong A. Okay, so what will be our efficiency? 1 minus 1 over, what is A? RK, K minus 1. So RK is 6. What is K? Na-discuss natin ideal gas. Ano K ng air? 1.4. So, constant yun. So, 1.4 minus 1. Pindutin mo, instant efficiency. You can get the answer. So, kailangan natin ito. Shortcut lang. Derive formula. So, answer is 51.16%. Start tayo sa given sir. We have an auto engine, auto cycle. Clearance volume is 7%. So C is given, 7%. Okay. It produces 300 kilowatt of power. So we have 300 kilowatts. Ano to? Anong given to? So power produced, that is work net. Okay. What is the amount of the heat rejected in kilowatts? So sir, ang question is QR. Solution. Mag-isip muna tayo ng mga formula na possible natin magamit. Anong formula meron QR? Efficiency, sir. May QR ba dun sa efficiency? QA. Sir, pwede rin. So, efficiency is 1 minus QR over QA. Tama? Kaso wala naman tayong efficiency, wala naman tayong QA. QA minus 1. Sir, doon na lang tayo sa mga basic lang din. So, efficiency sir, that is work net over QA, given yung work net. Tama? And then, ang work net sir, alam ko yan na that is equivalent sa QA minus QR. So, given ito. Ito yung nawawala. Ibig sabihin sir, pag nasolve ko si QA, makuha ko na yung QR. Kaso, para masolve si QA, kailangan ko ng efficiency. Pero, ang efficiency naman, ano formula ng efficiency? Shortcut, 1 minus 1 over RK, K minus 1. Tama? Hindi ko na. Sir, paano makukuha? Wala namang RK. Meron naman tayo C. So, tandaan na, basta may C, merong RK. Pag may RK, merong efficiency. And then, masasolve si QA, then masasolve na yung QR. So, tuloy-tuloy na. So, magagamit yung mga basic formulas. So, dapat, kabisado lahat ng basic formulas. So, pakita na natin, sir. Simula tayo sa C. So, C is equivalent sa 1 over RK minus 1.07.
equivalent sa 1 over RK minus 1. Solve C, RK. This is 15.286. So, pag may RK, merong efficiencies. Efficiency is 1 minus 1 over 15.286, 1.4 minus 1. So, you can get the efficiency. .664. Pag may efficiency na, makuha ko yung QA. So, 0.664 is equivalent sa WorkNet 300 over QA. So, solve ko si QA. So, 451.8 kilowatts. Therefore, now I can solve QR. This is 300. This is 451.8 minus QR. Okay. Calculate. So, QR is equivalent sa 151.8, approximately 152 kilowatts. Okay, tandaan, hindi mahirap yung mga ganitong problem. Kailangan lang, sir, maalala ko yung mga required formula na gagamitin ko. Yung mga required formula natin, yung mga useful formula, paulit-ulit lang. So kung nagpa-practice talaga tayo, okay, it's impossible na hindi natin ito maisip. Yung mga yan. Kasi paulit-ulit lang sila nagagamit. So kailangan lang practicean. Bukan natin yung 45. Urayin ko lang ito. First part. Okay. Start tayo sa given. Sir, the compression ratio of an air standard gasoline engine is 8. Compression ratio, that is RK, 8. Pag sinabing gasoline, ano ibig sabihin ng gasoline? Sir, gasoline engine, that is Otto cycle. Okay? The initial pressure is 100. So, may mga pressure na given, temperature, and then etc. The best way para di nakakalito, visualize na lang. Pag Otto cycle, SB, ganito diagram. Para lang malinaw. 1, 2, 3, and 4. Yung initial, this is 0.1. P1 is 100 kilopascal. And T1 is 25 degrees Celsius. If heat is added, ang pasok mong init dito. Diba? If heat is added, 1850 kilojoule per kilogram. Okay? What is the temperature after the isentropic expansion? So, question, temperature after the isentropic expansion. Question, ano ba yung isentropic expansion? Nasaan ba yun? So, ano tinatanong? T1, T2, T3, or T4? Ano tinatanong ng temperature? Kasi kailangan natin visualize, maintindihan, bago tayo mag-solve. So, yung tinatanong? T? Saan ba yung expansion dito? Sir, ang expansion, this is compression. 1 to 2, compression. Lumiit eh. 3 to 4, expansion. Sabi, after. Ibig sabihin, sir, ang tinatanong is T4. Yan
Yan yung after isentropic expansion. Okay? So yan yung tinatanong. Sir, since ang given is T1, okay, and then wala naman tayo makukuha ang solution pag pinabalik natin 1 to 4. So approach natin dito, sagutan natin yung T1 to T2, T2 to T3 hanggang makapunta tayo sa 4. Mawala yung T4. Okay? So madali lang yon. Analyze ha, anong process yung 1 to 2? Anong process? Isentropic. Pag isentropic, that is PB raised to K equals to C. Meron tayong formula dyan. May relationship ang temperature at volume. May coding pa tayo doon. Dito, volume. Dito, bibito, ink. Diba? Dito, bibito, ink. Apply natin ito kasi yun yung mga given. T1 is given, 25 plus 273. Okay? T2 is ano? Ano yung V1 over V2? Diba yan din yung RK? Diba ang RK is compression ratio which is equivalent sa V1 over V2. So, palitan ko na lang ito ng 8. Tama? 1 minus 1.4. Now I have T2. Madali lang yung pagkapangin. Okay? Simple lang. Mga basic formula lang. So 684.62 Kelvin. Okay. Ngayon, tingnan naman natin yung 2 to 3. Anong process yung 2 to 3? ISO? 2 to 3. Anong process yan? ISO? Isometric, constant volume. Ano yung pumasok dyan? Yung QA. Anong formula ng QA? QA is mCV delta T, that is T3 minus T2. So, given na to, given. What's up si T3? Tama? So, ano yung QA? 1,850. Ano yung mass? Ano ba unit, sir? Per kilogram. Ibig sabihin, ano to? 1. Ano yung CV? CV ng air, kasi air ang given dito. Constant, minimemorize. Ilan? Point? Patay. Sayang effort. Saan lagay constant? Ilan? Point? Tigilan na natin, sir. Ito kabisado eh. So, kailangan memorize yun. Nakikita nyo, bigla ka maghahang. Kahit alam mo gagawin mo, bigla ka maghahang. Ganun kalaga constant. Okay? That is 0.7186. Memorize talaga. Okay? T3 is unknown, T2 is na-solve na. Ituloy lang natin, sir. Solve yung T3. Mahalaga parehas ang constant at mga concept. This is 3259.07 Kelvin. Lastly, 3 to 4, para makuha na natin yung tinatanong. Okay? Anong process yung 3 to 4? Isentropic. Ibig sabihin, PB raised to K equals to C. Ibig sabihin, pwede ko ma-apply ulit ito. Papalitan ko lang yung subscript. Imbis na 1212, magiging 3434. Ganun lang yun eh. Subscript lang yan. Pwede palitan. So, T2, B2, E. So, magiging T3, T4, B3, B4, E. Tama? So, given yung T3, nasolve na 3259.07 over T4. Equivalent sa, ano yung B3 over B4? Analyze mabuti. Ang RK, that is V1 over V2. Or pwede rin V4 over V3. Ang kailangan ko, V3 over V4. So, anong gagawin ko? Reciprocal lang. Kasi yun lang din naman yun. So, ilagay ko dito, imbis na 8, 1 over 8. Kasi baliktad yung kailangan ko. Ha? So, 1 minus 1.4. Tapos na yung problem. Solve na yung T4. So, sir, maiisip ko ba yan? Yes. Pag pre-practice mo to, naisip mo yung ganyan approach. Di naman mahirap eh. May medyo madaming steps, pero paulit-ulit. Na-discuss naman lahat ng steps. So, this is 14.1
18.6 Kelvin. So choose the best answer or logical answer. So yung 1423. Pinakamalaki. Question. Evaluate. Pag ikaw mo mag-isa, maiisip mo ba to? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Ito na yung secret. I-bless mo rin yung sarili mo by affirmation. Okay? Pag magsasabi ako ng mga positive things, kung sir, maiisip ko ba yan? Sabihin mo yes. Kasi pag sasabi mo yes, parang kino-confirm mo na. Okay, even though hindi pa, like, since kinonfirm mo na, eventually magkakatotoo yun. Kasi ganun naman talaga yung proseso eh. Pero pag sinabi mong no, sir, di ko kaya, I tell you, di mo kaya. Ikaw na nagsabi eh, okay? So, kanyari, pag tinanong ka, papasa ka ba? Papasa ako, sir. I-confirm mo na. Kasi may blessing din sa confirmation, okay? So, i-claim nyo na. Engineer na tayo by March. March ba ang word? April. So, engineer na kayo by April. Anong year? Sama nyo yung year, ha? Wala kayong year na sinasabi. Hindi alam ni Lord kung anong year. Baka pwede 2016, ganyan, 2017. Hindi pwede sir. 2015. Okay, so sama nyo yung year. Kasi dahil pag nagre-request tayo, detalyado. Okay, pag nagre-request tayo. Ngayon, diesel cycle, we already discuss yung summary nito para mas mabilis yung discussion natin. So, tulad ng sinabi ko, constant pressure ang heat addition. Then yung formula, na-discuss na natin yan. So, mawala sa pindot. Okay? The compression occurs at diesel cycle. Ano yung compression niya? Compression. Paano siya kinocompress sa diesel? Ang diesel cycle, sir, ganito yung tsura. Diesel. Constant pressure, constant volume. Ganyan. This is 1, this is 2. Tama? Anong process ba yung 1 to 2? Isentropic. Wala, parehas silang isentropic. Don't worry, isentropic. Pag sabing isentropic, constant? Constant? Entropy. So, 1 point yun sa board. Okay? Hindi naman tayo puro computation lang. Minsan analysis ang solusyon or ang sagot. Okay, that is constant entropy. Next, number 47. Okay, what's the final temperature after compression of a diesel cycle? Sir, we have diesel. Okay. If the initial temperature is 32 degrees Celsius and the clearance is 8%. Di kung nalilito ka, hindi mo maisip yung gagawin, i-drawing mo. Ganyan yung diesel, sir. Tandaan ko yung drawing eh. So this is 1, 2, 3, 4. Initial, sir, ang given. That is T1, 32 degrees Celsius. Then may clearance na 8%. Anong tinatanong? What is the final temperature after compression? So ano yung question? T? T2, sir. After compression. This is compression. After, ito lang yun. T2. So alam ko naman yung process 1 to 2. So this is a very basic problem. Anong process 1 to 2? Isentropic. So pwede ako gumamit ng relationship. Tama? Temperature and volume. So that is Tito, Bivito, Ik. Tito, Bivito, Ik. Ang V1 over V2, that is also RK. Tama? RK din yan. Tama? Meron bang RK? Wala. But meron tayo C. So tapos na, sir. Alam ko kasi na malagay yung formula ng C, lalabas si RK. So ang gagamitin ko, C is equivalent sa 1 over RK minus 1. Ito yung working equation natin. So, 2 steps. Tapos na. Okay, madali na. Okay, so familiarization lang.
So 0.08, 1 over RK minus 1. So you can solve RK. So simply 13.5. Now I can solve for T2. So T1 is 32 plus 273. This is T1. T2 is unknown. So T2 equal siya sa RK 13.5. 1 minus 1.4. Shift solve ang opposite B. So 863.84 Kelvin. Number 48. Okay. The volume stages 1, 2, and 3 of a diesel cycles are given. So given yung V1, okay, 300 cm3, given si V2 ay 30 cm3, given si V3 na 90 cubic centimeter. Okay. What is the power output if the heat input is 120 kilowatts? So, ano yung 120? Heat input or Q? A. Anong tinatanong? Work output or simply W net. So, this malinaw sa ring given tsaka yung required. And tsaka tayo mag-analyze. Okay. Solution. Anong formula merong work net? Anong formula merong work net? Kasi yun yung tinatanong eh. Efficiency sir, di ba sir? Ang efficiency is simply work net over QA. Papansinin ko sir, given ng QA. Mawala yung work net, so simply solve efficiency. So anong formula ng efficiency ng diesel? Shortcutin natin sir, meron tayong derive. Tama, na-discuss kanina. That is 1 minus B over A. Yan yung gagamitin natin. Kabisado ko yung formula sir, alam ko yung A, that is equivalent sa RK, K minus 1, while yung B, sir, na-memorize ko na rin, gawin ko tong C, okay, baba ko si 1, baba ko si K, compare ko yung natira, RC minus 1, para lumabas si efficiency. Okay, kaso sir, wala tayong given na RK and RC, but alam natin yung definition nila. Okay, alam ko na ang RK is simply ratio ng volume. Nasaan ba yun? Ito yung RK. Nasaan ba yun? That is simply V1 over V2. And then yung RC naman, alam ko, ratio ng volume yan. Ang RC is itong part na to. That is simply V3 over V2. Given naman yung actual volume eh. Masusol. Dire-diretso. So this is 300 over 30. So RK is 10. This is 90 over 30. Ang RC is 3. Substitute. Okay. So, para mas madali, ganito gawin natin. So, RK is 10. So, 10, 1.4 minus 1, okay, store mo sa A. Gamitin si Calculus, mag-storage na lang tayo. Okay. Para naman sa B, ito 10, 3, 1.4 minus 1, 1.4, 3 minus 1. Store mo naman to kay B. So, meron na akong A and B, pindutin mo to. Okay, lalabas si efficiency. Sakto. Okay, calculate para matutong mag-store tsaka bumilis pumindot.
tama input nyo sa CalQ, kasi nasa pag-input na lang yan eh. Dapat ang lumabas na efficiency is equivalent sa 0. Ano tama? 48025. Pag ginamit ko na to, okay, 0.48025 equivalent sa work net over 120, lalabas yung work net na 57.63 kilowatts. So answer is that right. Question. Walang bago dito sir kasi discuss naman, kailangan lang is practice. Sir, baka di ko maisip, may isip mo yan. Kaya mo yan. Number 49. Bigay ko lang muna yung given. Nakapinig dito. So, diesel cycle. So, we have diesel. Compression ratio. That is RK, 18. Beginning of compression. So, drawing natin, sir. Hindi nakakalito. 1, 2, 3, 4. So, ito yung beginning. So, this is P1, 100 kilopascal. T1, 15 degrees Celsius. If the mean effective pressure is 1362, sir, given yung PMEP, 1362. And the heat of combustion is 1.8. So, heat of combustion. So, ano yung 1.8 na to? Kilojoule per kilogram. Ano to? Heat of combustion. Pag sabi heat of combustion, yun yung pumasok, that is QA. Okay. Ang question, find the thermal efficiency. Okay, so sir, efficiency ang question. So, yun yung gawa natin ng formula. Ano yung formula ng efficiency? Efficiency lang yan. That is work net over QA. Papansinin mo, given si work net or given si QA, 1.8. Walang work net. Ano ba formula ng work net? So, mag-adjust ka, depende sa given. Sir, may given na PMEP. So, gamitin ko formula ng work net yung kanina. PMEP times VD, kasi isa lang yun. Diba? So, given na yung QA, given yung PMEP, so na lang yung problem, VD. Ano bang definition natin ng VD? That is Vmax minus Vmin. Diba? So, kung titignan mo yung diagram, what is our Vmax? That is V1 minus, ang Vmin is V2. So, kailangan ko lang si V1, kailangan ko lang si V2. Pag meron na ako nun, I can get the efficiency. So, sir, paano makukuha yung V1? So, how can we solve for V1? Volume at point 1. So, sir, yung volume at point 1, masasolve. Bakit sir, given yung properties sa point 1? Tama? Gamitin na lang natin yung paborito mo. Makukuha yan. Di ba? Using PV equals MRT. If this is V1, dapat this is P1 and T1. Okay? So what is P1? 100. This is V1. What is our mass?
Hindi given, sir. So, we can assume na 1. Ang unit nito per kilogram. Kasi nag-assume mo na 1. What is R? Mr. R bar or? Di mo naman kailangan mag-Mr. R bar eh. Kasi area yan eh. Di ba constant yun? Kinabisado na natin. What is R? What is R? Kung di mo alam, tigilan ulit, sir. Bigla akong kinalimutan eh. Kasi kung mag-Mr. R bar ka, 8.3143, di-divide mo sa molecular mass ng air. Ano ba molecular mass ng air? Hindi mo rin alam. Isa-isa, bisaduhin nyo na yung R eh. Molecular mass ng air is 29. Pero mas maganda kung bisado mo yung R, that is 0.287. Huwag kalimutan, sayang. Kasi bigla tayong mahihinto. Relation natin. K1 is given 15 plus. Now we can solve for it. This is 0.82656. Okay? But since given ang RK is V1 over V2, this is 18, this is 0.82656, now I can solve for V2. This is 0.0592. 0.4592. Meron na ako dito, solvable na efficiency. Okay. Therefore, sir, ang efficiency is equivalent sa PMEP 1362, VD, V1 minus V2, so that is 0.82656 minus 0. Space. Ito na natin lagay sa dilan. Space dito. Efficiency. So, efficiency is PMEP 1362 minus V1 times V1 0.82656 minus V2 0.04592 all over QA 1A. So, magka-cancel lahat ng units. Yung per kilogram dito, cancel din. Kasi ang unit mo dito, per kilogram din. Cancel ang lahat yan. So, efficiency. .59068. So choose the best answer. Ang pinakamalapit, pinaka-logical, ano yun? 0.597. Dapat ito. Ay, tama na. 597. Isa ito pag nalaw na magiging 7. Okay. So, logical, malamang nagkamali lang ng type yung sa examiner na 597. Saka siya yung pinakamalapit, 597. Okay, so pakita, letter C yan, letter C. Last topic, and then fluid style. Discuss muna natin yung concept. Okay, sir, we have a reverse Carnot cycle or refrigeration cycle. Para makapag-solve tayo ng reverse Carnot cycle, simple lang yung approach, sir. Para di ka nahihirapan, basta alamin mo na yung Carnot. Pag alam mo yung Carnot, madali na yan. Yan, pag hindi mo alam yung Carnot cycle, I tell you, magkakalito-lito tayo dito. Eh, magiging difficult yan, sir. So, sir, recall lang natin yung Carnot ng mabilis. Discuss na natin sa review natin last time eh.
So, walang problem dito. Pag sinabing Carnot cycle, ang pinakamadaling gawin, gumawa ng box. Tama? Anong concept natin? Mag-input ka ng heat, po-produce ka ng work. Okay? And then, since walang 100% conversion, meron kang QR. Tama? Yung papasok mong init, yung QA, mainit yan, that is T high, ito is T low. Okay? Ang mga formula natin, efficiency, that is work net over QA. Okay? And then, ang ina-apply nating formula is Q TDS. Para sa Q. Ibig sabihin, ang QA natin, saan galing? Sa mainit. So, that is T high, delta S. Tama? And then, yung QR natin, ano yan? T low, delta S. Yung mga basic natin sa Carnot cycle. Tama ba? And then, meron tayong ratio and proportion. So, QA, QR, ano partner ng QA? Yung mainit kasi Carnot yan. So, yan yung TH over T low. Tama? Carnot. Ngayon, pag alam mo naman yung mga pinagsasabi ko dito, I tell you, alam mo na rin ito kagad. Babalik na rin lang natin. Sir, paano na baliktad? So, pag sabing reverse, okay? Imbis na magpasok ka ng mainit, magpapasok ka ng malamig. Okay? So, pasok tayo ng yung QA natin, malamig. Okay? Imbis na mag-produce ka ng work, baliktad, mag-input ka ng work. Papasok yung work. Okay? Imbis na magtapon ka ng malamig, ang magtatapon mo na ngayon ay init. Binaligtad talaga. The same lang principle. Okay? Ano yung principle? Anong formula ng QA? TDS. T low, delta S. Tama? QR. T high, delta S. Tama? Ang energy in, energy out dito, pag nag-energy in, energy out ka, that is QA, work net, plus QR. Tama? Dito yon. Pero pag dito, ano yung energy in, energy out natin? QR, equivalent saan? QA plus work net. Kasi ang palabas na dito, QR. Diba? Basic pa din. Ngayon, sir, sa Carnot cycle, ang dinidiscuss, efficiency. Work net over QA. Pag reverse Carnot, ang dinidiscuss, COP, coefficient of performance. Baliktad lang yan ang efficiency. Ang efficiency, work net over QA. Therefore, kung baliktad lang, that this is QA over work net. Pag in-expound ko pa, anong formula ng QA? T low delta S. T low delta S. Anong formula ng work net? Pag sa kabila. That is, work net is QR minus QA. Ano yung QR? TH delta S. Ano yung QA? T low delta S. Cancel yung mga delta, so pwede pa lang T low, T high minus T low para sa COP. So, hindi naman bago yan kasi madali mag-derive. Kailangan drives maintindihan. Kasi kung naiintindihan mo naman, madali namang lalabas yung mga yan. Hindi ka naman magbe-memorize ng sobrang difficult. Okay? So, last. Ano yun, sir? Okay na ako sa COP, baliktad ng efficiency. Okay na ako dito, alam ko naman yung TDS. Yan, pwede rin tayo mag-ratio and proportion. Kung ratio and proportion natin sa Carnot, ganitong style, pagdating dito, anong mangyayari? Yan, QA over QR. Anong mangyayari dito? Diba partner ng QA? T low. So this is T low, T high. Baliktad lang talaga. Pinagkumpara mo, baliktad lang. So ito yung Carnot, yun yung reverse. Kung alam mo yung Carnot, alam mo yung reverse. Pag hindi mo to alam, I tell you, hindi mo na rin yun alam. Kasi hindi mo nga maintindihan yung Carnot eh. Paano natin maintindihan yung reverse? Practicein natin to, somehow na mag-practice na rin tayo. Basta lang yung sense, alam mo na baliktad sila. Baliktad sila. Ang pinakamahalagang tandaan, yung diagram. Yung box na to. Yun yung pinakamahalagang tandaan. Diyan ko lang naman tinatandaan na. Kung okay na tayo dyan, again sa'yo.
number 50. A reverse Carnot cycle requires 3 HP. So, meron tayong reverse Carnot. Okay? Meron tayong 3 HP. Ano yung 3 HP na to? Requires. Yun yung required na work. That is work net. Okay? If the house is kept at 70 degree Fahrenheit and requires 200 BTU per minute, so we have 70 degree Fahrenheit, we have 2,000 BTU per minute. Okay? What is the temperature of the lake? So, sir, tinatanong temperature ng lake. Okay, analyze. Ang temperature ng lake, 35, 36, 39, 40. Ibig sabihin, mababa. Ibig sabihin, ang nawawala, T low. Tama? So, based sa inspection, para di ka na mahirapan. Ibig sabihin, ano to? T high. Kung T high yan, ano to? QR. Tama? Partner na naman yan eh. Para hindi mahirap analysis. Okay? Ibig sabihin, sir, ang kailangan ko is T low. Okay, paano makakuha ng T low? Simple lang, sir. Mag-ratio and proportion na lang. Hindi na ako mabilis. Ha? Meron ako T-high, meron akong QR, tinatanong si T low. So, kailangan ko lang ng QA. Saan makakuha ng QA? Sa box. Pag gumawa ka ng box, ganito lalabas. Tama? Only 2 steps. Madali lang. Okay? So, sir, analysis. So, QR, sir, is equivalent sa QA plus work net. Given naman lahat. QR, sir, this is 2,000 BTU per minute. Equivalent sa QA plus work net, 3 HP. The problem is units. BTU per minute, HP. So, magko-convert tayo. So, 1 HP, ilang BTU per minute? Sa di ko maalala, di sayang. Ayan, point. Ibig sabihin nyo ha, kasi sinasabi ko niya, bigla kang hihinto. Excited na excited ka, yan ang dali. Ang dali magkamali. Hindi ko maalala eh. Ano yan? 42.4 BTU per minute. Okay, cancel, consistent, QA. Sayang yan pag di mo alam conversion. 1872.8 BTU per minute. Since meron na akong QA, now I can use yung ratio proportion. So 1872.8 all over QR 2000 equivalent sa T-low. Anong T-low yun? T-low plus 460. Tandaan mo, dapat absolute yan. Pag nag-relation proportion tayo, so dapat absolute. So tagay mo run kind and then 70 plus 460. So one unknown, one equation, you can get T-low. .2. Therefore, our answer is 36 degree. Letter B. Dali lang yung reverse Carnot kasi ganito lang yun. Basta maganda lang yung foundation natin. Isa pa. Ito, easy problem, 51. Analyze. So, in a refrigeration cycle, the heat rejected is 150. Heat rejected, that is QR. 150 kilowatts. Okay? The coefficient of performance is 3. So, COP 3. Okay? Find the refrigerating effect. Ano yung refrigerating effect na tinatanong? Pag sabing refrigerating effect, yun yung malamig na epekto, ibig sabihin that is
QA. QA yung tinatanong kasi yung QA yun yung chilling effect or refrigerating effect. Kasi yun yung T-load, nandiyan yung T-load. So nawawala si QA, hanapin daw gamit yung COP and QR. Easy problem. Why? Kasi alam ko yung formula. Ano yung COP? That is QA over work net. Okay? And then alam ko ang analysis na ano yun? QR is equivalent sa work net plus QA. Hence, ang work net is QR minus QA. Di, tapos na sa... Ha? Ilan yung COP? 3. QA, nawawala. What is work net? QR minus QA. Given yung QR. 150 minus QA. Mananood equation, shift solve. Easy problem. Kaya-kaya nyo. Shift solve, 100. 112.5 kilowatts. This is our last problems, thermal and the resistors. Afterwards, proceed tayo sa fluid mechanics. So, tapusin natin yung fluids hanggang 11, then we will have a break, 11 to 11:30, or lunch break. And then, 11:30 to 1:30, discussion. So, 3 hours lang yung fluids. So, 52. The refrigeration system operates in a reverse Carnot cycle. Sa reverse Carnot, linaw. Okay. Higher temperature is 50. Higher temperature, so T high, 50 degrees Celsius. COP is 5. COP is 5. And capacity is 50 tons. Capacity is 50 tons. Ano yung capacity na yan? Ano yung capacity na yan? Pag sabi capacity, okay? Pag sabi capacity, refrigerating capacity yun. So, minsan capacity lang yung binabanggit. So, pag sabi refrigerating capacity, meaning ano to? This is QA. Kasi nga yan yung capacity. Pag sabi capacity, refrigerating capacity. Kung refrigerating capacity yan, yung tons na yan, hindi yan bigat. Okay? Yung tons na yan, yan yung TOR. Tons of refrigeration. TOR yan. So, dapat pamilyar tayo doon sa TOR. Tons of refrigeration. Ng equivalent value, sir, ang 1 TOR, ilang kilowatts? 3.5167. 3.5167. 3.5167 kilowatts. This is constant. Tinatandaan nyo. Constant yan. So, ang unit na TOR is refrigerating capacity. Ang equivalent value is 3.5167 kilowatts. So, yan yung mga dapat nating maalala. Okay. Now, let's analyze. Determine the change in entropy. So, tinatanong sir, delta S. Change in entropy. Now, unit should be kilojoule, minute, Kelvin. So, anong formula natin ng delta S? So, nakalimutan mo, basic na lang. Di ba, sir, Q is TDS. Ang ibig sabihin, sir, DS or delta S is Q over temperature. Diba? Pwedeng QR, pwedeng QA. Pag ginamit yung QR, saan ko i-divide? Saan ko i-divide? T high. Diba? Pag ginamit ko QA, saan ko i-divide? T low. Diba? But since ang given is T high, ito tayo. Para makuha si delta S or DS, kailangan ko ng QR. Kasi meron na ako
QA. Paano makuha sa QR? Reverse to, reverse. That is work net plus QA. Meron na akong QA. Nakawala na lang si work net. Tapos na yan sa COP. Dali lang. So, tuloy na natin, sir. Gamit yung COP, we can solve for work net. COP is simply QA over work net. So, COP is 5, QA is 50, this is work net. Therefore, what is work net? Ilan? 10, POR. Hence, ilan si QR? That is 10 plus 50. So, QR natin is 60 POR. Finally, makukuha na natin si delta S. This is 60 POR. I-divide ko ng T high, 50. Kailangan Kelvin. So, gawin ko itong Kelvin. So, plus 273. So, magiging Kelvin. Kaya lang, sir, hindi lumabas yung kilojoule per minute. So, palabasin natin yung kilojoule per minute. So, ang tanong dito is conversion. Pag di mo alam yung conversion, hindi natin makukuha. Analyze natin yung mga units, ha? So, 50 plus 273, that is Kelvin. So, lumabas na yung Kelvin. Ay, Kelvin yan. So, dapat kilojoule per minute. So, yung TOR gawin kong kilowatts. Alam ko conversion. 1 TOR, 3.5167 kilowatts. Cancel. Ang kilowatt, that is kilojoule per seconds. Tama? Kailangan ko lang per minute. So that is 1 minute, 60 seconds. Cancel. So meron akong kilojoule per minute per Kelvin. Delta S. Lalabas ang delta as 39.2 kilojoule per minute per Kelvin. Question. So hopefully ma-appreciate natin na yung reverse Carnot cycle, madali naman. Ang magpapahirap lang sa thermodynamics, yung pangalawang C tsaka yung pangatlong C, pag nakalimutan. Okay, yun lang yung nagpapahirap talaga. Okay? Constant tsaka conversion. Kasi yung unang C na concept, kung titingnan mo, madali yung concept eh. Pero pag di mo binakaman ng constant siya conversion, I tell you, mahirapan na tayo. So, since alam natin yung magpapahirap, alam natin kung ano yung atake natin. Alam natin kung ano yung pag-practice natin. Okay? Yung concept, kung saan darating yan, basta okay na yung constant natin, siya conversion. Kaya naman yung concept. Ngayon, lagyan natin ng solution or sagot yung terms natin para walang problem. CP, CV, tsaka R, that is for ideal gas, weak. So, 1 point din yan sa board. So, dapat alam natin. So, neglecting kinetic and potential. BDP is shock force, letter D. Okay. Mechanical energy of pressure transformed into heat. Okay. Energy, heat in terms of pressure. Ano yan? Heat in terms of pressure. Anong formula ng enthalpy, di ba? mCp delta T. So, that is heat at constant pressure. Enthalpy yan. Ang ina-analyze natin. Theory of changing heat into work. So, nadali niyan. Baka magkamali ka pa. Thermodynamics, heat into work.
Average pressure means, mean effective. Di ba? Sabihin mean, that's average. So, magkakamali dyan. Average pressure is MEP, mean effective pressure. Okay. 2 isothermal, 2 constant volume. Okay. Ang Otto cycle, 2 constant volume, 2 isentropic, SB yun. Ito kasi is TV. But pag TV, that is Stirling. So para tandaan ko lang, pag nanonood ka ng TV, para ka lang nag-i-stir ng kape. Para matandaan mo. So Stirling, TV. So Stirling, TV. Si Otto, chismoso yun. Sabi-sabi. Ay, SB. Okay. Si Carno, matanda na. Kasi siya yung pinakauna eh. So, ST. So, umupo-upo. ST. Para may ma-technique tayo. Control volume, that is fixed region in space. 59. And then lastly, PB raised to N. Okay? If N is large, infinitely large, what is the process? Isometric. Pag sobrang laki niyan, isometric. Pag N is 0, magiging isobaric. Pag N is 1, magiging isothermal. Diba na-discuss naman yun? So, kasama yun sa terms. Lumalabas yun sa terms. Meron ba? Ilan ba ito? 70 pa talaga. 65 talaga. Temperature is held constant. So, beyond the saturation pressure, the working medium must be, increase yung pressure. So, magiging compressed. Increase yung pressure na. Plastic. Whose temperature is below the saturation temperature is below. This subcooled. Number of molecules of a mode of a substance is constant. This is called Avogadro's number. So, dahil sa chemistry yan. The pressure of a gas is constant. Constant yung pressure. May charge to yan. Daling tandaan charge to. Kasi ang Boyle's law, palatandaan natin, temperature. Ano ba yung nagbo-boil? Temperature. So, yun lang yun. Pag hindi temperature, charge to na. Then lastly, number of protons on the nucleus. Okay, that is atomic number. Then let's proceed sa